Ang dahilan po ni Senator Rodante Marcoleta sa pag-call out dito kay Pinky Lacson ay bunsod po ng kabagalan ni Lacson. Yung kabagalan niya, yung kawalang katarungan niya, yung hindi niya pagiging patas, yung pamimili niya sa mga taong ituturing niyang testigo. Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage. Baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersonil. Palagay natin kasi itong taong ito madaya ito eh. Si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay munting kaalaman eh. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo para tatalakayin natin sa videong ito. Si Tinig ng Karunungan, alam niyo naman na ito'y kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At dito sa kanyang live, hindi lang si Lacson, kundi pati na si Father Flavio Villanueva. Binanatan niya, dating adik daw. At ito ang ating tatalakayin, sasagutin, punto por punto. Samahan niyo. Kumusta? Welcome. Muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Grabe! Hinubaran talaga ni Senador Lacson si Marcoleta. Grabe. Oh, may bahagi pa dito na sabi ni Lacson na nagbabanta pa si Marcoleta ang sampahan ng kaso ang judge at ang abogado na nagsabing hindi totoo na siya ang nagnotaryo sa pahayag sa surprise witness ni Senador Marcoleta na na-surprise talaga lahat dahil nawala. Pero hanggang banta lang pala, hindi natuloy. Ito ang bagay, oh. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at naghatol na forge ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Dependent yun sa Senado. Sa halip na tanggapin sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Kasal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pabiktim pa po masyado na parang bida sa pelikula. Yan ang bahagi no sa pahayag ni Lacson, mga kapatid. Dito, binanatan din siya ni Tinig ng Karunungan. Bakit daw? Inuna pa yung media? Hindi yung pagpatawag sa Blue Ribbon Committee nitong nagpakilalang 18 Marines. Ang tanong, di ba naglabas na ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines na 4 sa nagpakilalang mga Marines daw, 18 Marines ay hindi totoong mga sundalo. Ang tanong, bakit pa ulit-ulit na binanggit na ito'y 18 Marines?
kung nagpakilala na at nagpahayag na ang Armed Forces of the Philippines na apat sa kanila hindi tunay na sundalo. Ibig sabihin, bahagi yan sa propaganda. Pero iniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At sa mga suking taga-subaybay natin kung saan man kayo ngayon, inaaniyahan natin na huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan. At lalo na sa mga OFWs. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. At tatalakayin natin dito mga kapatid dahil una, itong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, alam naman natin na si Marcoleta, proud na INC siya sa isinagawang Senate hearing, nagpakilala din siya na Iglesia ni Cristo. Si Marcoleta at itong si Tinig ng Karunungan, gusto talaga nila na itong 18 na nagpakilalang mga Marines daw, dapat harap na ito sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Kaya binanatan dito si Senador Ping Lacson at tinawag pang Pinky Lacson dahil di daw umano dinala na sa Blue Ribbon Committee para iharap itong nagpakilalang 18 Marines. Ngunit ayon naman sa panig ni Senador Pampilo Lacson mga kapatid, kailangan umano ang dobleng pag-iingat at tiyakin muna kung matibay ba ang ebidensya upang hindi mauwi na ginagamit lang ang Blue Ribbon Committee ng Senado para lamang sa isang political propaganda. So, kung balikan natin ang nangyari kay Senador Rodante Marcoleta, hindi ba maging si Senador Rodante Marcoleta, biktima na rin siya? Nabiktima siya sa kaniyang sinabing surprise witness na ayon pa kay Senador Pampilo Lacson, hindi dumaan sa kanya. Naalala ninyo ba si Gutesa? Si Gutesa. Hinarap niya na dumaan umano sa chairman ng komite. So ngayon, ano ang resulta? Lumalabas na ang mga pahayag naging malaking issue yun sa media. So naging propaganda. Ngunit kalaunan, nawala at hindi na ngayon nakita asa na ba siya. Ibig sabihin, nauwi lamang ito sa ingay. Para bang political propaganda at hindi malinaw na katotohanan ba talaga yung pinagsasabi niya dahil lumabas ang desisyon sa korte, peke ang notaryo. Kaya, tama lang ang babala ni Senador Pampilo Lacson na dapat maging maingat kung walang matibay na ebidensya, ang pagharap sa mga sinasabing testigo ay maaari itong magamit upang gumawa ng ingay sa politika, lalo na sa tinatawag na political propaganda. Alam natin na si Senador Ping Lacson matagal na sa pagiging investigador. Naging PNP chief So, anong punto dito? Kung kami na nasa media, dumaan kami sa seminar ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, KBP, kung paano makilala yung tinatawag na political propaganda o anumang propaganda upang hindi magamit basta-basta ang media sa mga panlilingla, lalo na sa propaganda. So kung kami sa media ay dumaan sa
ganyang seminar, paano makilala ang propaganda, mas lalo pa si Lacson na naging PNP chief sa ating bansa noon, di ba? Siya ay nagsusuri talaga sa mga ebidensya. Paghimay sa mga ebidensya, paghimay sa mga testimonya. At pag-iingat laban sa mga gawa-gawang kwento. Kaya hindi katakataka kung bakit maingat si Senador Panfilo Lacson at ayaw basta-basta paniwalaan ang mga pahayag na maaring bahagi lamang sa tinatawag na political propaganda. Paalala natin sa inyo mga kapatid. Bakit kailangan na mag-ingat tayo sa mga pwedeng political propaganda? Naalala ba ninyo yung nangyari noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte noon? Naalala ninyo yon? Sa panahong yon, si Eduardo Manalo, isa sa mga ambasador ni Duterte sa mga OFW. Pero sa panahon ni Duterte, may mga pare, may mga obispo sinampahan ng kasong inciting to sedition dahil sa mga paratang na propaganda kaugnay sa lumalabas sa video sa YouTube at nag-viral yon, di ba? Pagkatapos, mas lalong nag-viral yon. Alam ko, propaganda yon. Naalala niyo, sinabi sa video, si Bungo merong tato sa likod. Kaya, pinakita agad ni Bungo sa media, wala, hindi totoo, hindi totoo. At ito ay nakakuha ng atensyon para kay Bungo na tumakbo sa Senado noon. Lumabas itong si Peter Jumel alias Bicoy Advincula. Naalala niyo? Sa paglabas nitong si Peter Jumel Bicoy Advincula sa isang press conference mga kapatid, may suot pa siyang kwentas na cross, di ba? Sa press conference na naalala ninyo, may suot siyang kwentas na cross na para bang pinakitang mukha siyang seminaryan at parang pinalabas na may koneksyon siya. May koneksyon siya sa simbahan kaugnay sa issue tungkol sa narcoles. So ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ang nangyari, di ba, pagkatapos noon, yung mga obispo at yung mga pare na sinampahan ng kaso na pawalang sala sa korte dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanila. Samantalang itong si Bicoy mismo, ano nangyari? Siya ang nakukulong sa patong-patong na kaso. So ipinakita lang dito mga kapatid na may mga tao talagang eksperto sa paggawa at pagpapakalat nitong mga propaganda upang linlangin ang publiko at sirain ang reputasyon ng iba. Kaya tama lamang na maingat, maingat talaga, susuruin talaga yung mga ebidensya bago magpadala sa anumang kwento o anumang testimonya. Dahil kung hindi, baka magamit talaga ang institusyon ng gobyerno at yung publiko sa isang malaking propaganda. Okay. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin si tinig ng karunungan. Nanggagalaiti siya. Nanggagalaiti siya ni Lacson dito. Pansinin ninyo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa isang INC din yan, no? Ito. Si Cesar Sinita yon. Matapang pong kinol out ni Senator Rodante Marcoleta si Senator Ping Lacson sa naging speech niya po sa plenary session netong nakaraang araw. Ang dahilan po ni Senator Rodante Marcoleta sa pag-call out dito kay Pinky Lacson ay bunsod po ng kabagalan ni Lacson. Yung kabagalan niya, yung kawalang katarungan niya, yung hindi niya pagiging patas, yung pamimili niya sa mga taong ituturing niyang Ayan. Si Senador Lacson daw ay namimili
ayon kay tinig ng karunungan, nagsalita daw si Senador Rodante Marcoleta dahil umano'y kabagalan ni Senador Ping Lacson. Yung kawalan daw ng katarungan. Asan ang kawalan ng katarungan diyan? Hindi pagiging patas at namimili umano kung sino lamang ang ituring na testigo. Ngunit kung suriin nating mabuti mga kapatid, hindi kabagalan ang pag-ingat ni Senador Lacson, kundi bahagi ito sa responsableng pamumuno sa isang investigasyon. Tandaan ninyo si Senador Rodante Marcoleta, di ba? Sa dali-dali niyang pagpresenta kay Gutesa, ano nangyari? So balikan natin si Lacson bilang dating PNP chief sa ating bansa at nagiging veteranong investigador. Di alam ni Lacson na ang Blue Ribbon Committee sa Senado ay hindi dapat gawing entablado sa politikal na propaganda o sa mga testigong kulang at hindi matibay yung ebidensya. Bakit? Di ba dumaan na si Gutesa? Asan na si Gutesa? Di ba si Marcoleta ang nagpresenta? O ba't kahit si Marcoleta di na matuntun niya? So, tandaan natin ang tunay na hustisya ay hindi ito minadali at hindi rin ito basta-basta tumatanggap ng sinumang nagpakilalang testigo. Di ba? Ano nangyari? Nang tinanggap agad ni Marcoleta ang nagpakilalang testigo na si Gutesa. Di ba? Na walang sapat na verifikasyon sa kanya. Lumabas na piki ang kanyang affidavit. Hindi ang Senado ang nagpalabas sa naturang isyo, kundi ang korte. Balikan natin. Ang Senado nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Sir President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa sa bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya, nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig na walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Grabe, inubaran dito ngayon si Marcoleta. Balik natin. So, kaya kailangan talaga ang pagtiyak sa kredibilidad ng testigo. Di nga natiyak ni Marcoleta na putol pala ang dala ni Gutesa. Kaya ibinigay niya ang kanyang kopya. Live yun. So, dapat talagang tiyakin ang kredibilidad ng testigo para hindi mawalan yung, hindi kawalan ng katarungan. Kundi, isang paraan upang maprotektahan ang integridad ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee. At iwasan yung paggamit na magamit ito sa political na propaganda, di ba? Okay. Ituloy natin ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. Tigo laban sa mga sangkot nga dyan sa anomalya ng flood control projects. Kagaya halimbawa ng 18 ex-soldiers, yung kamakailan ay mga lumantad na nagpakilalang mga delivery men ng male-maletang pera mula kay Zaldico patungo doon sa iba't ibang mga personalidad, malalaking mga tao at opisyalis ng gobyerno.
Imbes na ipatawag ni Pinky Lacson yan sa kanyang komite dyan sa Blue Ribbon, Kaya napansin ninyo, nanggagalaiti talaga siya kay Senador Lacson, di ba? Bakit? Ginawa niyang Pinky si Ping Lacson. So napansin niyo ba ang pahayag netong si Tinig na Karunungan na isang kaanib ng INC, mga kapatid? Ginawa niyang Pinky ang pangalan ni Senador Pampilo Lacson. Hindi ito simpleng biro lamang. Ito ay napakalinaw na isa ding propaganda tactic upang maliitin, upang siraan ang isang tao sa pamamagitan ng panlalait sa kanyang pangalan lamang. So, sa halip na sagutin yung argumento ni Senador Pampilo Lacson tungkol sa kredibilidad ng mga nagpakilalang Eten Marens, abay, ginawa niya yung personal attack ad hominem. So, ang ganitong paraan ng pahayag, mga kapatid, hindi talaga nahahanap yung katotohanan, kundi ang nangyari, character assassination yon. No, ano daw? Na dapat ipatawag sa Senado. at doon pagtatanungin, abay, ang ginagawa ni Pinky, dinidiscredit So niya, Pinky. kinakarakter assassinate niya sa pamamagitan po ng iba't ibang konklusyon, spekulasyon, mga assumption niya, at ang gagawin niya, ilalahad niya yung mga yon sa Yan. Sabi niya, si Tinig ng Karunungan, dapat daw ipatawag ni Senador Ping Lacson, ginawa niyang Pinky Lacson, ang nagpakilalang 18 Marines. Yan. Ngunit ang ginawa daw ni Lacson ay yung character assassination. Di ba? Siya mismo ang si Tinig ng Karunungan mismo ang nag-assassinate sa karakter pangalan ni Senador Lacson. Bakit sabi niya character assassination? Dahil nagsalita daw ito sa media. Pero linawin natin, mga kapatid, yung isang bagay. Kung mali ang pagsasalita ni Lacson sa press conference, sa interview sa media, bakit ginawa rin yan ni Senador Rodante Marcolita? Hindi lang yan. Kumpara ni Lacson, si Marcolita may programa sa TV ng INC. Di ba? Meron siyang sariling programa kung saan doon sa programa binanatan din niya si Lacson. Hindi ba? Si Marcolita mismo nagpa-interview din sa media tungkol sa isyu ng nagpakilalang 18 Marines. At higit pa noon, litin natin, yung mga nagpakilalang 18 Marines, 4 ang nakumpirma na hindi tunay na mga sundalo. So kung ganito pa lamang, mga kapatid, ang paglabas sa impormasyon, abay, hindi ba mas lalo lang na pinatunayan kung bakit kailangan talaga si Lacson mag-ingat. Bakit? Pinakilalang 18 mga Marines, kinumpirma sa Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila hindi tunay na mga sundalo. So, ang punto ni Senador Pampilo Lacson, napakasimple lang. Sigurahin muna ang kredibilidad ng mga testigo bago gamitin ang Senado sa pamamagitan ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Dahil, kung hindi, maaaring magamit lamang ang investigasyon sa political propaganda. Kaya kung may dapat tanungin dito, hindi si Senador Lacson kung bakit may mga natatanggap na may mga nagpapanggap na Marines na ginagamit lang ang isang seryosong usapin. Kaya inimbestigahan sila ngayon sa NBI. Sinusuri talaga. Ito ang paraan. Sinusuri ang matibay nila na pahayag, ang mga ebidensya, bago yung inaakusahan ay dapat ipatawag din. So, balikan natin, mga kapatid, no? Na gusto talaga nilang ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Sinisiraan na umano ni Senador Lacson instead na ipatawag to. media, magpapa-press con siya, magpapa-interview siya, at doon niya pagsasasabihin
yung kasiraan, yung paninira niya doon sa 18 mga dating sundalo. Imbes na ang gawin ni Pinky Lacson, ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing yung dating mga sundalo na yan para malaman sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ang ginagawa ni Lacson, ang ginawa niyang komite ay ang media. Oh, so ayan, ginawa daw umano na komite yung media ayon kay Tinig ng Karunungan. Sinisiraan daw ni Senador Ping Lacson ang nagpakilalang 18 Marines sa kanyang press conference. Pero ang tanong, paano at saan ang ebidensya na sinisiraan ni Lacson? Meron bang character assassination? May computation lang si Lacson sa pahayag nila kung magkaano ano ang halaga sa pera na dala nila. Sa presko ni Senador Lacson, ang kanyang ginagawa ay kanyang sinusuri talaga yung kredibilidad sa mga nagpakilalang Marines. Bilang isang dating PNP chief at isang senador na naghawak sa sanay na din sa investigasyon at siya ang nanguna sa Blue Ribbon Committee. So natural na lamang na suriin muna ang mga detalye at ang mga ebidensya bago ito dalhin sa isang formal na pagdinig tulad sa Blue Ribbon Committee. O, naalala nyo, balikan natin si Senador Marcolita. Surprise witness niya na surprise ang lahat, di ba? So, ibig sabihin, ang ginawa ni Senador Lacson, hindi yun paninira. Ito ay maituring na due diligence. Ibig sabihin, yung maingat na pagberipika sa mga nagpakilalang mga saksi. Dagdag pa dyan. Naalala niyo, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na 4 sa nagpakilalang 18 Marines ay hindi tunay na sundalo. Ibig sabihin, may malinaw siyang indikasyon na may problema. Saan? Sa kredibilidad mismo ng naturang grupo. Alam nila pala na may 4 na hindi mga sundalo. Bakit? Sila lahat nagpakilalang 18 Marines. Ngayon ang tanong, bakit patuloy pa rin inuulit nitong si Tinig na Karunungan ang terminong 18 Marines kahit may kumpirmasyon na mula sa Armed Forces of the Philippines na may 4 sa kanila hindi talaga mga sundalo? Anong punto dito? Hindi ba yung paulit-ulit na paggamit ng 18 Marines kahit may malinaw na pahayag ang Armed Forces of the Philippines, maituring yan na propaganda? Bakit maituring yan na propaganda? Sa larangan ng political communication, ang pag-ulit-ulit sa isang label o yung pag-ulit-ulit sa narrative, kahit may pahayag at kumpirmasyon na at may katotohanan ng inilabas ang Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila hindi tunay na mga sundalo, isang pagkilala yan sa isang taktika na propaganda upang maitanim sa isip ng publiko ang isang particular na kwento. Kaya sa halip na sabihing paninira ang ginawa ni Lacson, mas nakakabuting itanong, sino ba talaga ang nagliligaw ng katotohanan? Sino ba ang patuloy na inulit-ulit ang isang narrative kahit may ebidensyang inilabas na kumontra na nito? Diba? Okay, tuloy natin. Dahil sabi niya, dapat daw umano, alisin si Lacson. At alisin si Lacson, palitan kay Marcolita. Bakit hindi na lang kaya alisin itong si Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing o sa Blue Ribbon Committee, ang ipalit na maghihiring is sa Senator Rodante Marcoleta, tapos itong si Lacson, ilagay na lang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di po ba? Gawing presidente ng mga namamahala dyan sa media. Oh, yan. Hindi magiging presidente si Lacson dahil iwan ko kung accredited ba siya bawat media. Meron
meron kaming accreditation sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, no? Bilang tinatawag na license. Paguta dyan. Asan ba yung akin? Ito po ang accreditation ng mga broadcasters sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, no? Ang accreditation license sa KBP, kapisanan. So ayon kay Tinig ng Karunungan, bakit hindi na lang alisin si Senador Ping Lacson? At anong gusto niya? Ipalit si Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ngunit, dapat nating itanong, bakit papalitan ang isang nag-iingat sa proseso sa investigasyon ng isang senador na nagkamali na noon mismo sa pagharap ng isang surprise witness? Patatandaan natin na si Marcoleta nagpresenta sa biglaang testigo na si Gutesa, surprise witness niya yon sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ngunit, matapos ang pagdinig, hanggang ngayon, hindi na malinaw kung saan. Saan na ba yung tinatawag niyang surprise witness? At kung ano na ang naging kredibilidad sa kaniyang mga pahayag. Ibig sabihin, may kakulangan sa masoseng pagsusuri bago siya inirepresenta sa komite, sa Blue Ribbon Committee ng Senado. So, kung ganitong ori na pagkakamali ang nangyari na dahil sa kakulangan ng verifikasyon ay agad ipinipresenta. Nagkulang nga ng verifikasyon kung kumpleto ba yung binasa ni Gutesa na testimony. Kaya pinalitan ng papel ni Marcoleta, di ba? So, ulitin natin kung kakulangan ng verifikasyon ay agad ipresenta ang isang testigo, mga kapatid. Makabuti bang ibalik si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman sa Blue Ribbon Committee upang posibleng maulit ang parehong sitwasyon ni Gutesa? Di ba? So, ibig sabihin, ang punto ni Senador Lacson, napakalinaw. Kailangan yung masoseng verifikasyon bago iharap ang sinumang testigo upang hindi ito magamit ang Senado sa propaganda sa politika, sa mga kwento na hindi naman matibay ang ebidensya. So, ang Blue Ribbon Committee, mga kapatid, ay hindi entablado para sa mga hindi nasusoring aligasyon, kundi lugar yan para sa seryoso at maingat na investigasyon. Okay, anong sabi niya? Dapat daw umano iharap. Balikan natin. Total puro naman siya interview eh. Balik natin ha. Tapos itong si Lacson, ilagay na lang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di po ba? Gawing presidente ng mga namamahala dyan sa media. Total puro naman siya interview eh. Parang mas nagiging nakikita natin, mas mabisa siyang tagapanguna sa social media trolls kesa dito sa Senate Blue Ribbon Committee, di po ba? Puro ka pa preskon, puro ka naman din spekulasyon. Anong nangyari sa investigasyon? Wala nga. Okay, yan, ito. So, patuloy natin, mga kapatid. Ayon itong si Tinig ng Karunungan na isang INC, si Senador Panfilo Lacson daw umano, ay dapat lamang ilagay saan? Sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP. Dahil sa kaniyang pagharap umano sa media, press conference, interview. Pero, tandaan natin, hindi ba, kung ganyan ang kaniyang lohika, hindi ba dapat sabihin ding si Senador Rodante Marcoleta dapat ilagay rin sa KBP? Bakit? Tandaan natin na kahit si Senador Marcoleta mismo gumagamit sa media, nagpa-interview sa media upang ilahad ang kanyang panig. Lalo na noong ipresenta niya yung surprise witness niya na si Gutesa sa nakalipas na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. So ang problema, hanggang ngayon,
hindi na malinaw kung saan na talaga ang testigong sorpresa ni Senador Marcolita at nagiging kontrobersya yung testimonyo niya mismo. So kung ang batayan ay paggamit ng media para ipahayag ang posisyon o ipaliwanag, hindi lamang si Senador Lacson ang gumagawa sa pagpa-interview sa media o pagsagawa ng press con. Pati si Senador Rodante Marcolita, ginawa rin niya. Kaya malinaw na may double standard itong tinig ng karunungan ng isang INC. Ha? Bakit? Kung si Senador Lacson lamang ang sasabihing bagay sa gawing presidente sa kapisanan ng mga broadcaster, samantalang ang ibang politiko kahit na si Senador Marcolita gumagamit din sa parihong plataforma, meron din siyang sariling programa sa INC TV, so sa madaling salita, ang pagharap sa media ay hindi pangunahing, hindi ito nangangahulugang maari ng iwanan ang Senado at doon na lang sa kapisanan ng mga broadcasters. Bahagi ito sa yung sigaw ng INC. Anong sigaw nila sa rally? Transparency. Transparency. So, ang pagharap sa media, bahagi yan sa transparency. At ang pagpaliwanag sa publiko tungkol sa mga isyu na may kinalaman sa usapin sa ating bansa. Pero, maliban diyan, dapat gawing, trolls, media trolls o social media trolls si Lacson. Kaya binabanatan ka ni Senator Rodante Marcoleta eh. Pero mamaya natin ipapanood sa inyo mga kababayan yung speech ni Senator Rodante Marcoleta. Meron lang po akong ipapanood muna sa inyo na... Ayan, ipapanood niya. So, kung balikan natin yung sinabi niya na gawin na lang umanong namuno sa social media troll si Pampilo Lacson, no? So kung ang argumento nitong si Tinig ng Karunungan ay gawin na lang na mamuno si Senador Lacson sa social media trolls, malinaw na isa itong malabong luhika niya. Bakit? Hindi otomatikong nangangahulugan na dahil may kakayahan siya sa komunikasyon, sa pagharap sa media, sa press conference, siya'y gawin na lang na social media trolls umano. Hindi ba si Senador Marcolita, ibalik natin. Si Senador Marcolita may sariling programa sa INC TV. Walang sariling programa si Lacson. Ibig ba sabihin na si Marcolita dapat ding mamuno sa social media trolls dahil siya nagpa-interview, may press conference din siya? Di ba? Ano yung sabi niya? Walang nangyari daw sa investigasyon ang naganap. Nga. Ng mga namamahala dyan sa media. Total, puro naman siya interview eh. Parang mas nagiging nakikita natin, mas mabisa siyang tagapanguna sa social media trolls kesa dito sa Senate Blue Ribbon Committee, di po ba? Puro ka papeskon, puro ka naman din spekulasyon. Anong nangyari sa investigasyon? Wala, nga. So ngayon, punta muna tayo sa espekulasyon. Anong espekulasyon ang inilabas ni Senador Pampilo Lacson? Dapat sinabi niya yun. So ayon nitong si Tinig ng Karunungan, channel niya na isang ANC, puro daw espekulasyon si Senador. Tinawag niyang Pinky Lacson. At wala daw nangyari sa investigasyon kundi nga. Ngunit dapat din nating ibalik sa palaging ikinokontent niya na Senador Rodante Marcolita dahil kapatid niya sa pananampalataya. Ano ba ang nangyari sa investigasyon sa kanyang surprise witness na si Orly Gutisa? Hanggang ngayon, hindi na matukoy kung saan si Gutisa matapos ang pandinig, di ba? Kung ang batayan ay resulta, payag ba si Tinig ng Karunungan na sabihin din
ibalik natin sa kanya na ang ginawang paglabas sa surprise witness na si Gutesa, si Marcoleta, nagiging nganga. Yun ba, payag ba siya? Na yun din ang nangyari. So hindi ba mas malaking problema ang magpakita ka ng isang sorpresang testigo na kalaunan biglang nawala at hindi na ma-verify yung pahayag niya mismo. Kaya bago batikusin ng todo ang investigasyon ni Senador Pampilo Lacson bilang puro espekulasyon, mas narapat mga kapatid na sagutin muna ni Senador Rodante Marcoleta kung ano na ang nangyari sa kanyang ipinakita na surprise witness na hanggang ngayon wala ring malinaw na kinalalagyan, di ba? Okay, tuloy natin. Kaya binabanatan ka ni Senator Rodante Marcoleta eh. Pero mamaya natin ipapanood sa inyo mga kababayan yung speech ni Senator Rodante Marcoleta. Meron lang po akong ipapanood muna sa inyo na isang balita. Okay. Na tiyak dito manggagalaiti kayo eh. Dito uusok na naman ng ilong ninyo mga kababayan kasi nung napanood ko to, talagang maski ako halos makapagsalita ng hindi maganda, pinipigilan ko lang ang sarili ko eh. Kasi imbes na ang unahing imbestigahan, yun yung mga nakapangalan doon sa testimonya ng mga dating sundalo, mukhang itong 18 ex-soldiers pang mauunang maimbestigahan at baka makulong pa dahil nga sa kawalang katarungan ng justice system. O na, yung unang baka makulong, iyon ang espekulasyon. Bakit espekulasyon? Bakit unang makulong na binigyan sila ng pagkakataon na patunayan nila na totoo yung akusasyon nila maliban ni Trillanes, ni Father Flavi, Villanueva, ni Congressman Laila de Lima. So, paano unang makulong? Pwedeng espekulasyon yan na unang makulong kung wala talagang sapat na ebidensya na sinabi nila yan sa social media o sa interview, sa press conference. Oh. So, ibig sabihin, matatamaan sila sa isinampang kaso kung wala silang matibay na ebidensya niyan. Tuloy natin. Salita ng hindi maganda, pinipigilan ko lang ang sarili ko eh. Kasi imbes na ang unahing imbestigahan, So ano ba ito na para sa kanya umuusok ang kanyang ilong daw? Dahil pinipigilan lang niya sa sarili kung makakita ka sa balitang ito. yun yung mga nakapangalan doon sa testimonya ng mga dating sundalo, mukhang itong 18 ex-soldiers pang mauunang maimbestigahan at baka makulong pa dahil nga sa kawalang katarungan ng justice system dito sa ating bansa. Nako po, yun ang tinatawag na espekulasyon. Magsabi kang dito sa ating bansa, walang katarungan, walang justice system. Malinaw yan. Uusok talaga ang ilong mo sa espekulasyon na yan. Bakit? Paano masasabi na nawawala na ang justice system sa ating bansa kung mismong etong sila si Senador Laila de Lima at si Father Flavi Villanueva nagsampa ng kaso laban sa nagpakilalang 18 Marines? Paano masasabing wala ng justice system? Ang pagsampa nila ng kaso, bahagi yan. Bahagi yan mismo sa proseso ng justice system. Ibig sabihin, gumagana ang sistema dahil may legal na hakbang na ginawa upang mapanagot ang sinumang nagsisinungaling o nagpapakalat ng maling impormasyon. So, totoong espekulasyon kung makulong sila kung wala silang matibay na ebidensya. Ibig sabihin, kung wala silang matibay na ebidensya, totoong nagpakakalat lang sila ng maling impormasyon. Pero kung ang kanilang hawak ay napakatibay na ebidensya, may kakatakutan ba sila? Makukulong ba sila?
kung hawak nila, dala-dala nila mismo ang katotohanan. So, balikan natin, kung tunay na walang justice system ang ating bansa, hindi sana nagsampa sila ng kaso at hindi sana dadaan sa investigasyon at sa proseso. Bakit? Dahil yung investigasyon at proseso ng ating batas, yun ay usapin ng justice system. Kaya ang tanong, paano sasabihin wala ng justice system sa ating bansa? Kung ginagamit mismo ang justice system para hanapin kung ano ba talaga ang katotohanan. Okay, pakinggan na natin sa balita. Mabuti pa po ay panoorin ninyo itong balita, mga kababayan, na dito involved na naman itong si Junel si Delime. Diba? Ito po, panoorin na. O, ayan. Dilema, ginawa na naman niyang si Junel. So, napansin ninyo? Ang matinding panggagalaitin itong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC na tinawag niyang Junel si Congressman Laila Dilema, di ba? So, hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito pagkakamali sa pangalan. Ang layo ng Laila at Junel. Kundi, isang malinaw ito na taktika sa propaganda o kaya'y pagmamaliit mismo kay Dilema upang maliitin ang isang personalidad. Propaganda ito upang maliitin ang isang personalidad sa halip na sagutin yung tunay na mga isyo. So, kapag inuuna ang pag-insulto kaysa argumento ad hominem, lalo lamang nitong pinakita na kulang sa matibay na punto ang kanilang panig mismo. Okay, tuloy natin. Natin ito, mga kababayan. Ito. Mga panibagong reklamo ang inihain laban sa 18 nagpakilalang sundalo ng mga dati umanong tauhan ni Zaldico at laban sa kasama nilang si Attorney Levito Baligon. Kabilang din ang perjury at cyber libel na inihain ni Congresswoman Laila de Lima. Junel! Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So, makita niyo yung panlalait pa niya, no? Magkasamang dumating sina Representative Ayun, Laila no? de Lima at Father Flavie Villanueva, si de Lima, mariin niya itong itinanggi. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina de Lima at Father Flavie laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ako kasinungalingan. Alam nyo, mga kababayan, etong si Delima, etong Flavie, ito yung pari na dating adik na ngayon ay isa sa mga Yan, napansin ninyo. Totoo naman na dating adik si Father Flavie, hindi pa siya pare noon. Oh? At ito ang binigyang diin ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC na si Father Flavie daw ay isang pare dating adik. Ngunit linawin natin, ang salitang dating adik ay hindi nangangahulog ang adik pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin nito, mga kapatid, na may naganap na pagbabago sa kanyang buhay. Maraming tao ang may madilim ang nakaraan, ngunit nagbagong buhay na. May kilala nga akong isa ding pari na exorcist na addict noon, ngayon pari na. So, ngunit, kung ang nakaraan ang gusto nilang balikan, sa layuning siraan, yung termino niya na character assassination, abay, maaari din nating balikan ang kasaysayan. Ano ang punto ko? Naalala mo ba ang kaso sa founder ng INC na si Felix Manalo? Di ba nagsampa siya noon ng kaso na paninirang puri laban sa isang dating choir ng INC na si Rosita Trillanes? Na nagsulat, may liham si Rosita Trillanes kasi na siya daw ay ginahasa.
So, kung balikan natin ang kasaysayan, di ba, sa Court of First Instance, nahatulan si Trillanes, hindi itong si dating Senador Trillanes, Rosita Trillanes. Sa Court of the First Instance, nahatulan si Rosita Trillanes na may sala. Ngunit, napaabot ito, yung kaso, sa Court of Appeals. At dun sa Court of Appeals, binaliktad, na-reverse ang hatol. Nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine. Nakasulat yan sa Official Gazette. So ano bang ibig sabihin kung binaliktad ng Court of Appeals ang hatol? Ibig sabihin, hindi kinikilala ng Court of Appeals na paninirang puri ang pahayag ni Rosita Trillanes. Sa madaling salita, hindi nakita ng Appellate Court na sapat ang basihan upang ituring na kasong libel o paninirang puri yung kanyang pahayag. At tandaan natin, ang desisyon na iyon ay nakasulat mismo sa Official Gazette sa Republic of the Philippines sa Official Gazette, di ba? Bilang bahagi yan sa record, bilang bahagi yan sa desisyon ng hukuman. Kaya kung ang layunin ay sirain ang isang tao gamit ang kanyang nakaraan, dapat tandaan natin na may mga kasaysayan, na may mga record na hindi basta-bastang nabura ang mga nakaraan. Pero mas mabuting pag-usapan yung katotohanan, yung ebidensya, hindi yung propaganda. Di ba? Medyo humina ang ating internet. Sorry. Pagpatuloy natin ito, siguro pumupula tayo. So, sandali, subukan natin ituloy. Assist o tumutulong nga dyan sa paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang naman sila yung nagsampa ng kaso, may mga magsasampa pa ng kaso eh. Ang totoo, si Antonio Trillanes, So kung magsampa sila ng kaso, hindi yan nangungahulugan na wala na talaga ang justice system sa ating bansa. Sa pagsampa nilang ng kaso, pinatunayan nila na aktibong-aktibo ang justice system sa ating bansa. Kaya yung sinabing espekulasyon, galing mismo ni tinig ng karunungan yon, na espekulasyon lamang na wala na umano ang justice system sa ating bansa. Tuloy natin. si Trililing, Aba, di ba naku. nag-post na Dito na naman, tatak na ba ito sa Eneo na ang pangalan, ang apledo, ang pagkatao ay babaguhin talaga? Tinawag ni tinig ng karunungan si dating Senador Antonio Trillanes na Trililing daw. Hindi ito simpleng biro, kundi ito'y malinaw na isang paninira, isang panlalait sa katauhan ng isang tao. Ang ganitong ore ng pagtawag ng palayaw ay karaniwang taktika ito sa propaganda upang ilehis ang usapan. Mula sa mga argumento, mula sa ebidensya, papunta sa pangungutya ng personalidad. Di ba? Ganun na ba talaga? Tanong lang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ito yung